Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Hi guys! Welcome back to our vlog. Happy Wednesday po. And today, ay gusto kong i-share sa inyo guys ang most read book ko. Actually, hindi naman to collections, but some of my book is very special for me even though hindi naman to sa mga mamahaling bookstores ko nabili. And disclaimer lang, hindi po ako marunong mag-review ng mga books na nabili ko, kahit yung mga authors o mga nangyari. Hindi ko ito masasabing isang hobby kasi hindi naman ako nagko-collect ng mga books even though I have books dahil nga napapabasa ka lang. So, iba kasi yung nagko-collect or fanatic sa libro na napakadaming libro. Iba rin naman yung may mga few books lang na nagiging pastime nila or sometimes, sabi ko nga, simula na nag-online work ako dito, isa sila sa nagiging me time ko talaga. So, this time, I'm happy to share with you guys. Sabi ko nga, isave ko to as a good memory sa akin YouTube channel. At saka, syempre, ang YouTube ko is one of my digital diary. So, sabi ko, sigang i-share ko to para may balikan na naman ako na kahit pa paano mga nagawa kong hobby or not naman hobby. Parang lumipas din sa akin or dumaan din sa akin ito sa Amerika na nakapagbasa ako ng libro. Nag-start ako magbasa ng libro nung naging teacher ako sa Bangkok, Thailand. Kasi some of my student, nakapagturo kasi ako ng grade 5 to grade 6. So, may mga kailangan kang libro or ihabit na kailangan nasa library ka or bibili ka ng libro. Even though nga English talaga siya, hindi ka naman ganun ka-perfect magbasa. Pero nahihikayat ka na makapagbasa talaga. So, sabi nga ng iba, or comment down below kung tama itong pagkakaintindi ko na talaga kahit yung mga matatanda nga doon, kahit ang daddy ko at mami ko ngayon at age of 70, mahilig pa rin sila magsulat, magbasa. Para daw mahasa yung memory nila, hindi sila makalimot, at saka tuloy-tuloy pa rin talaga yung ginagawa nila. So sabi ko nga, no, bakit nga ba hindi ko gawin yun? Na maging substitute ko siya, even though I watch TV or nagsi-cellphone ako, even though gamit ko na yung mata ko or sometimes nagka-sunglasses nga ako. But, iba rin talaga yung nagbabasa ka. Na-realize ko yan on the past few months na nag-work at home ako kasi nagiging substitute ko to sa pag-cellphone ko even though tapos na ako magpasabay business, nabibigyan ko siya ng panahon. And for me, sinishare ko lang sa inyo na kahit hindi tayo nagko-collect ng books, hindi natin to hobby, pwede pala natin tong maging substitute sa mga me time natin or mga palipas oras natin. Kasi for me, mga binili ko namang books, may natutunan din naman ako. Doon ako nakaramdam ng kilig, excitement, happy. Parang may kausap ka eh. Kahit binabasa mo siya, parang functional yung nangyayari. Parang gusto mo nang basahin yung second page kasi na-excite ka doon sa binabasa mo. It depends siguro, kanya-kanya naman tayo and kanya-kanya tayong experience. But for me, I'm sharing with you na masaya rin magbasa ng libro. Hindi mo naman kailangan talaga mamahaling libro or pumunta ka sa mga mamahaling bookstores. I think dito sa may aming mga kalapit, dito sa Anaheim, California, marami siyang bookstores na okay naman siya, okay naman yung author. And for me, natututo na rin ako mag-search. Bago ko siya bilhin, binabasa ko siya last Sunday. Sa $3, di ba, maraming libro. So, halo-halo doon at mura naman siya. So, sabi ko, sige, bili rin ako. Yung nahanap ko nga, yung teenager story, feeling ko nung binasa ko siya this week, parang kinilig ako, feeling ko high school ako. So, iba talaga yung experience din na inidudulot sa'yo, di ba? Parang may excitement din talaga. So, try nyo. So, ngayon, mag-start na tayo. Ipakita ko sa inyo yung most read book ko this year or mga unang time ko dito sa Amerika na siyang nakatulong din sa akin, not feel boring or something. Hindi ko lang to masyadong sinishare kasi
nahiya ako kasi hindi naman ako reader, hindi naman ako hindi naman ako matalino na makipagligsahan sa mga libro. Pero sabi ko, why not to share ko ito at masave ko as my good memory ko sa vlog ko na kahit pa paano nagbasa. Even though yung anak ko, magaling na mag-drawing, magaling pang magbasa, and nakakapag-share ako sa kanya at nakakapag-share ako sa husband ko. Some of my few friends nakakapag-share ako, pero hindi ganun automatic na talagang parang feeling ko nagbabasa talaga ako ng libro, diba? And I think one of my good friends, si Celine, mahilig siya magbasa ng libro and sometimes naririnig ko siya, but sometimes andun yung pagka-shy ko na i-share. Pero maganda rin mag-share sa mga napupulot mong aral sa libro. Hindi naman puro sa aral, no? Pero parang excitement, or sometimes kagaya nung nag-pandemic sa Pilipinas, most of the time kapag ayoko manood ng TV, ayoko mag-laptop or something, nakakapagbasa din ako ng libro kasi may mga few books din kami doon. Pero ang laki din ng tulong nun kasi naiiba din yung mindset mo. Parang nare-relax din yung pakiramdam. So for me, maganda rin siya. So guys, i-share ko sa inyo yung mga books. Kunin ko lang siya, then ipakita ko sa inyo. Guys, umpisahan na po natin yung mga most read book ko na nakolek ko dito sa Amerika. So, I'm so excited with you guys na isa-isahin. Another thing, disclaimer lang talaga, hindi ako marunong mag-review ng mga books, mga authors, mga kwento. Ito talaga ay most of the time, silent mode lang sa sarili ko. Kung anong pagkakaintindi ko, anong enjoy ko dun sa libro, sinishare ko lang sa inyo na why not, na sometimes in your silent mode or your relax time or your day off na okay din minsan yung hindi tayo nagsi-cellphone, nanonood ng TV, lumalabas, or nagla-laptop. Maganda rin sometimes na makabili tayo ng mga libro kung talagang gusto nating magbasa. Hindi naman to sa pilitan, diba? Ito nang naman i-share with you with my another me time or relaxations na nagawa ko ngayon nung ako'y nag-work at home. Mas feeling ko na-relax ako kaysa makipag-chikahan ako. And iba yung therapy na nabigay sa akin. Kaya sabi ko nga, I will save this one in my YouTube channel as my digital diary na kahit hindi ako collections ng book, hindi ko hobby mag-collect ng book, at least I have experience. Since naman I'm working as a teacher sa Bangkok, Thailand, nagbabasa na ako, bumibili ng libro, hanggang umuwi ako ng Pilipinas. Pero hindi ganun kadamihan yung libro namin. Even though my daughter, nagbabasa rin siya. So we share our books. Pero hindi kami ganun kapanatik, hindi kami yung kilala lahat ng authors or mamahaling libro or pumupunta sa mga mamahaling bookstores. Hindi naman. Most of the time, our books naman ay very simple yung mga nabilhan ko dito at hindi sila ganun kamamahalin. But inside in the book, my God, ang ganda. And for me, napasaya talaga nila ako. So some of the books talaga is a very exciting, like mapapaiyak ka, mapapatawa ka, mapapakilig ka, matatakot ka, o luluha ka na lang. So, para din siyang movie. So, iba't iba din yung mga nadodonate sa atin talaga. And since naaalala ko, nung pandemic sa Pilipinas, time to time din, nasisingit ko din na pag wala akong magawa, nagbabasa din ako ng libro. And it's very helpful talaga. Hindi ako vocal sa pagkasabi nagbabasa ako ng libro, but some of my friends alam na bumibili ako, and nakikita nila on my pictures na nagbabasa ka pala. And I said, yes. Mahihain ako mag-share ng ganun kasi ayoko na makipagbatuhan ng mga ganun. Even though sa anak ko lang or asawa ko or some of my few friends, nakakapag-share ako about my collecting books or mga nabasa ko. Kasi hindi ko naman masasabi talagang collector ako. Ibig sabihin lang, may few lang talaga ako. Sa picture, sometimes pa nag-travel kami or sometimes nagdadala ako sa trabaho, in my break time, nakakapagbasa ako ng libro. Pero talaga, hindi ako mahilig magbasa ng libro. Ewan ko lang nung tumanda na ako, lalong dumating ako dito sa Amerika, nakakabili ako ng mga ilang libro. Hindi naman sila mamahalin, pero it helpful for me. Iba yung naibibigay sa'yo rin sa akin lately, lalong to nung mga ito yung mga unang nabili ko dito sa Amerika. Hindi ko sila masyado nabigyan ng pansin before, even though nakatulong sila na mag-pass ng oras sa akin, nakakapagbasa ko, pero parang feeling ko hindi ko nailagay sa puso. Kaya nung nagkaroon ako ng time, mas na-enjoy ko sila at mas na-appreciate ko sila basahin. So,
most of read book ko nga talaga is first kong nabili is itong Ultimatum with Walton. Ito siya. Ayan. So, ang ganda ng introduction niya sa back. Kahit yung harapan niya, very mystery yung pictures, yung colors, yung introductions niya. Even though I don't know inside in the book, parang napaplink ang aking mata na maganda ito. Even though hindi ako ganun kagaling magbasa, and then hindi ako panating mag-collect ng book, but for me parang may kumurot sa puso ko na basahin mo siya. And that time, nung binasa ko nga siya, tungkol to sa mga iba't ibang relationships, sa mga problema, and for me, may mga ideas akong nakuha. On the past few months, may mga pagsubok akong dumating, binalikan ko siya, binasa ko siya, and for me, it helpful na magkaroon ako ng peace of mind. Sabi nga dito, share ko lang, is, lahat ng tao may pagsubok talaga. And through prayers din naman nakakatulong yan. And syempre, the support system with your family and your friends, diba? But anyway, sabi nga, dumadaan lang ng mga pagsubok, may mga solusyon dyan. Wala namang perfect na tao talaga sa mundo. Wala ring the best. And sometimes kasi talaga, ang tao din, even though the family or friends, madaling mag-judgmental. Even though sa isang pagkakamali, dala ng emosyon, marami na tayong nasasabi, marami na tayong nasasaktan. But sometimes, hindi naman nagkakos ang isang problema sa isa lang. Sometimes, nagkakosan with both or other something. Hanggang uusok na yan. Hanggang minsan nakakalimutan din natin na naging mabuti rin yung tao. Nako-cover up na ng kung ano-ano pag-judge natin. So this one, sometimes, we have a scissor talaga to cut off it. Pero siyempre nga, diba, iba't ibang opinion ng tao. Iba ang pananalig ng ibang tao. So for me, nung binasa ko to, nakatulong to. Nakatulong to get peace of mind. Even though I do prayers, support system with my family, asawa ko, anak ko, and my good friends, I'll be fine. But this one, isa siya na nakatulong sa akin. Yung kalahati, hindi ko pa natatapos. Even though I know the story all about. But inulit ko siya. At nung sinapuso ko siya at dinama ko siya, it helped it for me. And right now, kapag may nakakausap ako, tas may dumadaang ganon, from the book, nakakapag-share ako ng ideas at opinions. Hindi naman porket I'm sharing, sundin mo ako. But for me, I think you can help it. Sabi ko nga kung gusto kong ipahiram, papahiram ko to kasi ang ganda nitong libro to. Ito siya. Ayan. So, ang ganda niya. This is my first book. And sa Anaheim Plaza ko siya nabili yan. Next naman is this one. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganun kagaling mag-review ng book. Sinishare ko lang sa inyo and my base experience. And for sure, pag kayo ay gusto nang bili ng book, maganda din talaga of collection. Next naman is The Secret Scone. Ito ay kay Laurel Remington. Yan ang kanyang author. And then, this one is like, being a mom, being a friendship with your daughter. Dahil nga malayo ako sa anak ko, yes. Hindi ko masasabing perfect ako or the best akong mom. But for me, I think, I see na kung gaano ko pagmamalasakitan siya. Even though the video call, text, yung I try my best to say, makauwi, kahit ilang linggo makasama siya. And sabi ko nga, it helpful for me yung nakapag-travel kami sa Bangkok, Thailand. Kasi doon ko na-feel na dalaga na pala talaga ang anak ko. Ito siya. Dalaga na siya, ang dami na naming share sa isa't isa. Kaya nga sometimes, nakaka-guilty talaga na may mga pangit akong nagagawa na gusto kong maging model sa anak ko, pero sometimes hindi mo naman naiiwasan. But sabi nga ng anak ko, Mami, okay lang yon, siguro kailangan mong pagdaanan yan para makilala mo ang sarili mo, anong pagbabaguhin mo, and that time, straight ahead ka na lang, and you can choose the best silent of your life. Wow, naiyak naman akong nagganon kasi may mga ganon na akong kakampi. Even though mali ako, tinutuwid niya ako, ang saya kasi she's very honest kung ano makakabuti sa akin. And for this time, I got thankfulness and happiness mula sa kanya. So, nung nabasa ko talaga to is, isa rin siyang famous vlogger. I don't know, I will share with you in the link para makita nyo siya. Nung hinanap ko siya, dito pa lang sa likod, ang ganda-ganda na niya. Diba? So, meron nga ditong, The Secret Temple.
meron din siyang secret samples. Yan. Ang cute. Ang cute nung story. Hindi ko siya ma-review, pero kinilig, masaya, umiyak ako sa librong to. Ito siya. And being a mom, hindi ka perfect, pero for my daughter, sa aking anak, yung effort nyo na malayo kayo, na pag-aaral mo siya, nabibihisan mo siya, and then kahit malayo kayo, nandun yung mga advice ninyo, napapagalitan ko siya, kinokorek ko siya, tinuturuan ko siyang makisama ng maayos, huwag gumawa ng masama, you have to pray, love lolo and lolo who's take care of you, sa amin ng daddy niya, to do respect, sa amin ng papa niya, and then, happy naman ako. So, sabi ko nga, totoo talaga yun. It's the best. Sometimes kasi pala, hindi lang puro sa social media, sa TV, mo makikita ang kahalagaan mo. Sometimes in the book, meron din pala talaga. So, the end of this book, parang napaiyak ako na, oo nga, no? And then right now, kakampi ko yung anak ko na, kung may mali ako, tinutuwid niya ako, ina-advisean niya ako. Ang sarap sa pakiramdam talaga. So, it helpful this book. Next naman is this one. This is a love story. But this one is suspense, nakakatakot. Na parang, pag nanonood nga kami ng TV, as in naka-cover talaga yung yung mata ko, yung nakaganyan. Tapos hinihintay ko na lang din talaga. Sasabihin ng asawa ko, ayan na, malapit na. Or si mama pag nandito. Kasi mahilig kami manood ng suspense. Pag ganito si mama, or kahit wala si mama. Even though sa sinihan, nakapanood kami ni Sweetie, ganun ako palagi. Parang takot akong makita siya, pero gusto ko lang marinig. But this time talaga, dito, feeling ko nga ay nanonood ako. Talagang, minsan na ganun pa ako. Nakakatawa. Kasi mag-isa lang ako nagbabasa, pero tinatakot ko yung sarili ko. So, this book is The Summer Bed. Ayan, napakaganda niya. They have lot of stories inside in the book. They have kikiligin ka, iiyak ka, matatakot ka, parang gusto mong lumaban, gusto mong mag-react, gusto mong turuan kung sinong author nito, na dapat ito yung ginawa mo. Sometimes lumalawak na yung may pananalig mo, pero nagbabasa ka lang. So, this one is from Anne Branchari. Tama ba ako? Ayan. Also in the back, ang ganda rin ng mga sinabi niya dito. Sometimes kasi for me, for my experience, and sure ko lang, dito ako lagi nagbabasa in some of introduction or sa gitna. Ganyan ako maghanap or bumili ng libro. Ewan ko lang sa iba, no? Ako kasi may liga ko agad sa conclusion na, maganda kaya to? Hindi ka naman, alam yung kasabihan lagi na, don't look in the cover or don't judge. I don't know. Comment down below kung tama. Tapos ganun. Ako kasi parang hindi lang lagi ako dun sa pictures or sa title. Laging dun sa likodan. Sa author kasi hindi naman ako masyadong fanatic sa mga authors eh. Basta ang gusto ko, magandang babasahin ko, sulit yung babayaran ko at magi-enjoy ako. Yun ang aking pananaw. Ewan ko, iba't iba naman tayo. This is only my experience, diba? So, binabasa ko agad yung gitna. Maganda pala to. So, ito nang nabasa ko na parang, ay, nakakatakot to, pero masaya, makilig, more sharings, more love life, and everything, ganyan. So, sometimes kasi, yung iba rin na-advise ko sa mga friends ko, even though social media, paul na paul talaga tayo dyan. But, in the book sometimes, and lately, may friend din ang lumapit sa akin na sad siya. Minsan dun ko na sa mga binasa kong libro, kinukuha yung mga advice ko sa kanya. At sabi nga nila, paano mo yun nakuha? And sabi ko, ay sa librong to. Sabi nga talaga nagbabasa ka. Kasi sometimes nakakahiya na mamaya magtanungan kayo sa libro. Hindi naman ako ganun kapanatic sa libro. But for me, I'm so happy to share with you guys this one. It helpful talaga. Helpful din talaga even though you do something. Maganda rin to maging pastime din. And hindi naman ganun ka mamahalin, kaya pwede kayo mag-budget kung gusto nyo. So this one, A Summertime, this is a love story na may horror, kilig, hindi naman horror, parang suspense. At minsan napapaangat akong ganyan pag nababasa ko na. Kaya nga minsan pag tingin ko, ay kasunod, titignan ko muna, nakakatakot ba or something, sino bang kasama ko dito? Yung ganun. But this time is very helpful for me. This is another one. Ito yung pinaka-gusto ko. Gustong-gusto ko to kasi way back from 16 years, I'm working in Dubai. Halos 100% or 70%, even my bosses, is Indian. So, kahit nagtatrabaho ko ito sa Amerika, sa retails, nagkaroon din ako ng mga kasama sa trabaho
na Indian, lalo na sa Daniels Rupali. Ito si Rupali, ayan. Pinost ko si Rupali kasi love na love ko yan. At ngayon, manager na siya ng Daniels, kaya congrats. Ayan, kinukuha nga niya ako, kaya lang, hindi pa, baka next year ulit. Okay. Author nito sa Sonali Lali. Alam mo, nakakita na ako before nito sa online. So, nababasa ko siya. Nung pumunta ako sa Below 5, nakita ko yung libro niya. Sabi ko, totoo kaya to? Ganyan-ganyan, sinearch ko na naman. Alam mo naman ako, mahilig mag-search. Tapos, nung nabasa ko yung back niya, ayan, yung back niya, ito yung ground niya, ayan. Kasi nga, alam ko yung, I don't know ha, correct me if I'm wrong, hindi naman ako ganun ka-perfect na kilala ko lahat ng mga Indians. Pero, dahil nga marami akong kasama, nakikita, so I know with them little, not more than they were. Baka mabasa ko niya. Yun. So, nakita ko sa kanila nun talaga, the outfit, clearly, kahit nasa Dubai, I don't know, sari ba ang tawag? Yung ganitong suot yan. Yung ganyan, talagang hindi sila nagbabago ng suot. Sabi ko nga, nung nabasa ko uli ito lately, sabi ko, paano kaya mga Pilipino kung mag-kimono tayo? Ano? Naalala ko nung bata ako, nagsayaw kami na naka-abaka. Abaka ba yun? Or yung ano? Lagi na ako nagpapabili nun sa palengke. Kaya sabi ko, gusto kong dumating ang panahon, paano kaya tayo, no? Kahit dito sa Amerika, dahil nga dito malapit sa amin, may Indian town talaga. Ang daming town, and soon, mag-vlog tayo doon, pakita ko sa inyo para makapasyal tayo. May mga ganong damit, nakaganon pa rin talaga sila. Kaya sabi ko, mahal na mahal nila yung culture nila. Believe na believe talaga ako sa kanila. And in their personality, mabait talaga sila. At the second one, tulungan sila pataas, hindi pababa. At ma-amaze ka sa kanila, sa sobrang tipid and budget nila, yung mga katrabaho sa Dubai, pag umuwi sila, tapos babalik sila ng Dubai, papakita nila, kaya ganun pala sila katipid. Ang gaganda ng buhay nila sa India, ang gaganda ng bahay, tinutulungan nila ang pamilya nila. Even though hindi naman natin masasabing perfect lahat, no? But some of them, ganun yung culture nila at ganun yung pagkakaalam ko. Comment down below kayo kung may mga alam kayong ganun. Kasi nakaka-excite talaga. Nung nabasa ko uli ito, binigyan ko uli ng pansin, kinilig ako. Kasi alam ko kasi ang mga Indian, their cultures, I don't know, ito rin yung mga base sa mga kwento at nakita ko na pinapakasal sila minsan sa pinsan-pinsan or related sa ganito. Tapos regaluhan sila ng mga alahas, mga ganyan. And posture nila, sobrang hihingi nila. Yun yung fact na naalala ko. But nung nakilala ko si Rupali, eto siya. Parang mas modern type na siya at ahead na siya ngayon. So, nababago nga talaga yung panahon. Lalo na kapag nakapag-aral ka. Kasi, yung mga nakilala ko, most of them is housewife lang din talaga sila. Hindi sila nag-aral. Talaga ang cultures nila. Ang babae, they have to take care of their family, their children, and their husband. Lahat ng gawaing bahay. And just the same of Pilipino before, diba? Na talagang nakakimona tayo, nasa bahay lang tayo, asikasuhin ng asawa, anak, pamilya. But this time, medyo modern na tayo. Lahat nag-aaral na, lahat ang katrabaho na, at lahat ngayon ay nagtutulungan na para maging maayos ang buhay. So, this time, yung nabasa ko talaga to, parang ang mga postures nila, tingnan, postures nila, kakaiba, diba? But sometimes, you have to be modern. Kamay nasa gitna, nakaspaghetti na. So, it's different. It depends, no? Hindi naman lahat. This is only the base in the book and the stories. But some of them right now, it's changing talaga. Even though nandito ka na sa Amerika, ang dami naman ditong Indians na naiiba na talaga ang fashions, lalo na sa mga work nila, or naiiba yung culture dahil nasa Amerika sila or nasa ibang bansa sila. O, it depends. So, this book, natawa talaga ako, napangiti ako, napakilig ako. Ang dami kong ibang ideas na nalaman. Hindi ko nga masabit ma-review, pero sa akin na lang to. It's secret with me. Pero for me, ang ganda niya talaga. Sobra. Alam mo yun, nagandahan ako. Lalo na dito sa... Basta, ang dami niyang magaganda na matatawa na lang talaga ako na, oo nga, no? Sometimes, they figure out na pagbabalik sila doon, okay sila. Pag punta nila dito, iba't iba na naman yung suot nila. So, it depends. They change where the attitude, sa pag-taste ng pagkain, how they relate to relationship, how their outfit, how they can work. And it helped din talaga. So for me, it's good this one book. Napasaya niya ako, nabakilig niya ako, at napatawa niya ako. It's very important. Next naman, this is the last
book na nabili ko last week. Halos ito yung binibigyan ko ng pansin for the few days mula Sunday na binili ko siya. At this one is like a for teenagers. This is a rack one. Cozy-cozy lang, relaxations lang ng mga kabataan na parang walang pakialam sa mundo. But, you know, ang mga kabataan kasi lalo na dito sa Amerika, if the way of 16 years old, nagtatrabaho na sila. They can help their own self para mabigyan na yung gusto nila, ma-afford na yung dapat, or makatulong sila with their family. But it depends, no? It depends. Kasi some of my Mexican friends na kasama sa trabaho, ayaw nilang mangyari yun sa anak nila. But I think 100% or 90%, some of white people or American, ganun yung ginagawa nila. Lalo na, they will be not live in their parents. So, binubuhay nila yung sarili nila. For me naman, and for my opinion, kung ano ito si Tambe, kasi si Tambe is magka-college siya sa Pilipinas. For me naman, even though she asking me na gusto niya magtrabaho, gusto niya magka-experience, okay lang naman sa akin para malaman na yung mundo. Pero hindi ko gustong makitang napapagod siya para buhayin yung sarili niya. Even though malakas pa naman kami ng papa niya, nakakapagtrabaho naman kami, we have a simple life naman, and we can afford para sa school niya, why not? Para sa ganun, yung full of energy niya, ma-enjoy na yung pagkabata niya, makapagpahinga pa rin siya, matutukan niya ang pag-aaral niya. And pagdating ng tamang age, pwede na siya mag-explore sa gusto niya. Doon pa lang siguro pwede na namin siyang alpasan. But these days kasi may sarili ng mindset ang mga anak natin. So sometimes, pakinggan din natin sila. We have to give and take, no? Kung napakinggan natin yung side nila at mapakinggan na yung side natin, mag-match sa gitna kung anong nahararapat para sa kanya. Kasi ang gusto lang naman natin sa mga anak natin always safetyness, happiness, good health, at maging maganda yung kanilang buhay in the near future. Kasi hindi naman tayo nagpapakapagod para lang sa wala lang, di ba? One of the purpose of our life is to prepare yung good future sa mga anak natin, and syempre, yung ma-prepare din natin na maging stable tayo in the near future. Hindi naman natin kailangan yung sobrang mayaman, meron tayong ganito, meron tayong ganyan. As long as we have a simple life, nakakapagbigay tayo, nakakapag-save tayo, nakakatulong tayo, and sometimes na-relax natin yung sarili natin, we go travel, we go shopping, and very important kahit papano is to save little, hindi naman more than sobrang big talaga. And syempre yung good health is very important, and syempre to prepare if you're getting older is the best. Kasi syempre pag matanda na tayo, wala tayong aasahan. And for my opinion kasi, hindi ko naman nilalaan na tulungan ako ng anak ko. I think it's an extra bonus kung gusto niya kaming tulungan ng papa niya. Pero nakinig ko sa kanya na susuklian niya yung kabutihang binigay namin sa kanya at tutulungan niya kami if getting older. Pero for me, hindi niya kami obligasyon. I think hanggang kaya namin mag-ipon in the near future. Now we have simple life pagtanda namin. Why not na-prepare yun? Ako kasi, I help my parents right now even though may mga pension ng mami ko na paghandaan nila ang pagtanda nila. But for me, I have two hands to help them. Hindi ganun kalalaki but I give my best na matulungan sila. Kasi para din magpa-thank you ako sa mga kabutihang binigay nila and kusa kong ginagawa yun. Hindi ko ginagawang obligasyon kasi hindi naman nila hinihingi. But for me, binibigay ko yun. And nung ginagawa ko kasi yun is another blessing yung nare-receive ko and more than of that. So, iba't iba naman tayo, di ba? So, nung nabasa ko kasi to, very exciting siya sa buhay niya to explore. And, alam mo yon, hindi natin maiwasan ng mga bata. Iba't iba ang mindset ng mga bata. But, as a parents, we need to guide them para mapabuti sila. Walang perfect na bata, even though anak ko, nagkakaugali. Pero, dapat nandun tayo sa likod to guide with them para hindi sila mapasama. So, for me, kahit nga ang layo-layo ko, in the help of my mom and my dad, husband ko, ay talagang napabuti naman yung anak namin. And through prayers talaga, maayos naman talaga siya. So, I don't have stress or problema talaga. Even though magkakalayo kami, naiintindihan niya kung bakit. Kasi alam niya na hindi naman habang buhay na magkakahiwalay kami. There is a time in God time na magkakasama talaga kami. For this day, ipag-pray na lang namin ng bawat isa, ang aming kalusugan, ang aming pangkabuhayan, at mas lalong masuportahan namin siya to have a good life. Kasi if you don't have good communications talagang masisira talaga yung relasyon mo. Even though malapit o malayo kayo. So, this one talaga, it's very helpful. Ayan. So, yun ang sharing ko for this one. Sa batang ko. Ayan.
matatapos ko na siya actually. Hindi ako mahilig maglagay ng mga point of view kasi alam ko naman, parang memorya ko pa. Siguro pag nagtagal, pwede na ako maglagay ng pang-load kasi makakalimutan na ako. But this time, my memory is better pa rin. So this one is cake. Galing din to sa mga yung mga teenagers. At yun ang napulutan ko bilang nanay, no? At na-feel ko habang binabasa ko siya, I feel ko, sorry guys, naputol tayo. But, yun nga, thank you sa mga authors na mga aking most read book na nabasa. Kasi marami rin akong natutunan. And right now, most of the time, dahil na seryoso ko na sila, naisip puso ko na silang basahin, nakakapag-share na ako ngayon. Hindi ako masyadong plano pang bumili, pero pag may nakita ako, lalo na ngayon, work at home pa rin ako. So, I decided to buy some of new books na pwedeng makatulong sa akin in my pastime. Pero, syempre, limited lang kasi hindi naman talaga ako collector ng libro. And hopefully, this one makatulong din sa anak ko pagdating na dito sa Amerika. At least may pagkakalibangan siya. And help din naman talaga. So, it depends din sa book and mood pag bumibili ako. At ayoko rin na masyadong madami kasi sayang naman kung may stock siya. Pero, alam ko, nabebenta rin ito. Pero hindi ko naman siya ibebenta. Yun. Tapos, I'm sharing with you guys din yung dagdag memorizations. Itong sa dako, ayan. Nagbili din ako niyan kasi nagpa-puzzle din ako. So, isa pa sa mga pastime ko ngayon na nakakapag-puzzle ako. Dagdag memory din, even though basta sa mga pinagdaan ko yun, medyo silent mode ako ngayon at nai-enjoy ko yung mga starting another pastime na ginagawa ko. So, try nyo rin to. Tapos, mga diary ko na yan. Yung mga personal diary kong ginagawa sa gabi. Maganda itong isang diary ko, ha. Itong diary, don't judge. Ayan. Diary siya or journal siya. Pwede kang maglagay. But, kukunti pa lang nilalagay ko. So, maganda yan. Yan lang yung mga, ang mga collection ng something ko. And ito yung mga books. And soon, malapit na tayo mag-tour sa mini table ko na sinet up ko from IKEA, mga konting decorations na trinay ko from Korea. Alam mo na ako, very colorful, full of decorations, but it depends on my mood. Ayan. So guys, sana nag-enjoy kayo sa most read book ko. Mga nabili ko, hindi siya ganun ka-expensive. I don't know, sinesearch ko naman na kahit papano lumalabas sa Google yung mga what we call this, mga author. And na-enjoy talaga ako. Nandun yung saya, yung kilig, yung lungkot, yung takot, yung suspense nandun. Para na akong nanood ng movie. Siguro, ma-advise ko lang din talaga, pag talagang gusto nyo magbasa ng libro, isa puso nyo para maintindihan nyo. And based on my experience din talaga. Comment down below ko ano mga books na gusto nyo pang basahin ko or bilhin kong mahanap ko dito sa Amerika. Para napapatry ako bumili, but actually, hinay-hinay lang din, syempre. Kasi ayoko rin naman siyang ma-stock or ma-display lang kasi hindi babasahin. But although, my daughter, alam ko pagdating niya, for sure babasahin niya kasi mahilig niya siya magbasa and magiging pastime na yun. So, even though hindi pa naman ako bumabalik on normal work outside, even though right now, online work right now at saka mga ilang business namin. So, mas na-enjoy ko siya. Substitute ko to sa panonood ng TV or pagtulog or pag-cellphone. It's very helpful din talaga to have books in your house para makapagbasa din kayo. But for me kasi ngayon nga, hindi naman talaga ako magaling mag-review or magsabi kung sino talaga yung author, what the story. Share ko lang sa inyo based on my experience kung ano mga nabasa ko or ano talagang naibigay or na-donate ito sa akin. So, I think dito ako umiyak. Dito ako naiyak talaga. Yeah, naiyak talaga ako. But, dito naman, sobrang tumawa ako. Dito naman, mas naging feeling ko teenager ako. But in my teenager's life, sabi nga, hindi naman tayo perfect at the ones noong unang panahon. Even though ngayon may nagagawa pa rin tayo. Pero sabi nga, they have changes din talaga naman. No? Meron talagang ganun. And dito naman, yung pagiging magulang ko. Yan. So, wala namang perfect, but you can try to be a one, diba? Wala namang masamang ganun, diba? Sabi nga, minsan nga rin, yung pangarap, if you try your best, natutupad naman yun, you have to work out it naman. And this one talaga, yung reality of life. Maganda rin to. This is the reality of life na nangyayari ngayon. And yun lang, kapit lang din tayo. Lahat naman yung pinagdadaanan natin, lahat yun ay lumilipas din. At kasunod nun, blessing at saya na ulit.
Yun lang po. I hope you guys happy sa aking most of read book. And you try right now na mag-collect kayo ng libro, diba? Pero sometimes kasi maganda rin yung nasa puso yung pagbabasa para mas ma-feel natin yung librong binabasa natin at para mas makapag-share tayo sa iba. Ako kasi very shy akong mag-share kasi wala naman ako talagang thoughts of view sa mga books, pero dahil right now nakakapag-collect ako, it's not like my hobby, pero wala lang, nakakatulong din sa akin yon in my pastime para at least kahit nasa bahay ako, nag-relax ako, may iba akong substitute na ginagawa and help for me din lately sa mga pinagdaanan ko at isa sila sa nakatulong. Kaya naman sabi ko, I'm sharing with this one sa aking YouTube channel para may babalikan ako na nakapagbasa din ako ng libro once in a blue moon sa buhay ko at walang masama naman doon, diba? Kaya naman guys, share nyo sa akin ang mga collections books ninyo na pwede kong basahin, bilhin. And sino mga author na magaganda, comment nyo down below mga stories and most of book na gusto nyong basahin na kaya ko namang basahin even though hindi pa ganun ka-hectic yung schedule ko hanggang di pa ako bumabalik in my normal life outside work. So guys, thank you for watching my vlog. Sana may napulot kayong konting tips how to handle sa mga ganitong libro. Sabi ko nga, disclaimer lang, hindi ako ganun kagaling mag-review ng books, author, whatsoever. Sinishare ko lang sa inyo yung mga best books na meron ako, na na-enjoy ko, napasaya ako, napakilig ako, napaiyak ako, natakot ako. At isang pastime na pwede nyong gawin or substitute sa panunood ng TV, cellphone, or social media or something na kung gusto nyo maging silent mode muna, magbasa kayo ng libro. And I hope yung iba ganito ang ginagawa. Kaya naman guys, thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa aking most read book, sa ilang libro na meron ako. And hopefully, i-update ko kayo kapag may nadagdag akong libro, anong story nito. And for sure, iba rin yung helpful na nagagawang magbasa ng libro. For my experience. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe my channel. See you again in my next vlog. Good night everybody. God bless. Bye!